rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift a sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. One more time, folks. For the Lord is good, for the Lord is Yes, good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Hallelujah, 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 Lord. You are good and your mercy endures forever. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We bless you, we honor you, we exalt you. Urubo Shandera Masaya. Thank you, Lord. Thank you, Father. Father God, you are so good, Lord. Our words are not enough, Lord. Our songs are not enough to express, Lord, your goodness, your glory, your praises. Hallelujah! From one end of the earth to the other, kulang po ang boses ng mga tao. Kulang na kulang, Lord. Dakila ka sa lahat. At napakabuti mo sa amin. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa umagang ito. Napakamahabagin mo, napakatapat mo, Lord. Hallelujah. We love you. We worship you, Father God. We honor you, Lord, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. And by the love, the power, the sweet, sweet presence of your blessed Holy Spirit in our midst. We honor you today and we offer you, Lord, our study of your holy word. May you bless us. May you bring life, healing, strength, deliverance. Hallelujah. Joy, courage. Hallelujah. Assurance and wisdom to your people. In Jesus' mighty name, most mighty name, most exalted name. And everybody say amen. Amen. Thank you, Lord. Let us all be seated. Napakaganda po ng kantang yan. Kasi maliliit pa yung mga anak namin, mga grade 6. Kinakanta na yan sa church, yung aming kambal. Mayroon silang mga choir, mga kabinataan. Kahit ilan-ilan lang sila noon, nagsasagutan sila, for the Lord is good. Alam niyo po ba yung kantang yan? Yan lang yung linyang kinanta na nakarecord sa Bible sa 2 Chronicles 20, verses 20 to 24. Yung tagumpay ng bayan ng Diyos. Sabi ni Lord, mauuna ang mga saserdote, ha?
Yan. At pupurihin nila ang pangalan ko. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah." Alam niyo po ang kahulugan ng Judah ay papuri. Nauuna ang Judah. "And you, inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper." 21. And when he had consulted with the people, he appointed those who should sing praise, who should praise the beauty of holiness, as they went out before the army and were saying, "Praise the Lord, for his mercy endures forever." 22. Now when they began to sing and to praise the Lord, set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Next. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them, and when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. So when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked toward the multitude, and there were their dead bodies fallen on the earth. No one had escaped. So, 3 araw po sila, sabi sa mga susunod na talata, 3 araw silang namulot ng samsam. Hindi lang namulot. Balik-balik sila, ang dami pong mga alahas, ginto, pilak, mga kayamanan, na nakuha sila dun sa mga patay na sundalo ng mga kalaban nila. So pag tayo po ay nagpupuri kay Lord, God is fighting the battle for us, and the demon spirits are confused. So walang panama ang mga worldly music, ang mga walang kabuluhang musika, na kain lang ng kain yung mga tao, kopya ng kopya, dinig ng dinig, bili ng bili, record ng record, download ng download. They do not know what they are doing. They are ignorant. What we should do is exalt the name of our God, because He is the one who owns us. He made us. We are His people, in the shape of His pasture. Wala tayo dapat gawin kundi purihin, mahalin, sabihan ng I love you, I worship yung ating Diyos. At yung mga kaaway natin ay magsisibagsak sa harapan natin. Wala silang magagawa. Kung alam lang mga anak ng Diyos ang tamang pakikipagbaka. Hindi sila diyan humugot ng espada. Hindi sila nag-amba ng arrow, ng mga palaso. Hindi sila gumamit ng sibat. Ang ginamit nila ay ang spiritual weapon. Hallelujah. Thank you, Father. Hindi na kailangang magpadanak ng dugo ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos. Pinuri nila ang Diyos. Tinaas nila ang kabutihan ng Diyos. Amen? Praise the Lord for His mercy. His mercy endures forever. Pag natuklasan pala natin yung pamamaraan ng Diyos, wala tayong talo. Makakaawan tayo sa maraming problema. At sa bawat digmaan, bawat spiritual battle, tayo lalabas na panalo. Isipin mo, kakampi mo yung gumawa ng langit at lupa. Ang sabi po ni Propeta, ni Haring Solomon, anong klaseng templo ang itatayo namin sa iyo, aming Diyos? Hindi ka magkasya sa langit. Hindi kasya sa langit ng mga langit ang ating Diyos. Napakalaki ng ating Diyos at mabuti siya. Mabuti ang ating Diyos. Kaya yung kumakalat ngayon na, what's that? Martianism? Yung pong bagong doktrina na huwad at anti-Christ spirit na itinatanggi na si Jesus ay nagkatawang tao. Na pati yung isang kilalang mangangaral sa Christian station, kilala sa buong Pilipinas, ay
na ano po, nakasama siya doon sa nabiktima. Dahil nagturo na ang Diyos Ama natin ay malupit na Diyos, hindi totoong Diyos, masamang Diyos, ang Diyos sa lumang tipan at si Jesus ang mabuti. That is the work of the devil in the last days. Nalituhin ang mga tao. Ang tawag nila ay, please correct me if I'm wrong, Martianism. Tama ba? Yun yung lumalabas na pandaraya. Huwag po kayong magpalinlang. Turuan ninyo ang mga bata. Mabuti ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi siya mabuti, hindi niya isusugo si Jesus. Mapapahamak tayo lahat. Kung hindi inutos ng Diyos Ama, o hindi niya isinakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating iniibig na tagapagligtas at Panginoong Jesus. At kung hindi sumunod si Jesus. Amen po? Mabuti ang ating Ama. Kasi siguro ang isa nilang pinangahawakan ay kasi sa lumang tipan, pag ikaw ay nahuling, nangangalunya, nahuli ka na lumabag sa batas ng Diyos, babatuhin ka hanggang mamatay. So malupit yung Diyos noon. Tapos si Lord, pag nagparusa, sasabihin sa kanya mga army, sugurin ninyo ang Jericho, huwag kayong magtitira ng buhay. Pati bata, papatayin. Bata, matanda, lalaki, babae. Alam niyo po, ang diablo, mahusayan magpilipit ng salita ng Diyos para lokohin ang mga tao at yung nilikha ni Lord ay gawing kalaban ng dakilang lumikha. Pag wala kang alam sa Bible at hindi ka humble sa Diyos, madadaya ka talaga. Kaya ginawa po yun ni Lord kasi nung unang panahon sa Genesis 6, sinipingan ng mga anghel ng Diyos na lumaban sa Kanya, yung mga anghel na kakampi ni Lucifer, yung mga nagrebelde sa Diyos. Nakita nilang maganda yung mga anak na lahi ni Adan at ni Eva, mga dalaga, mga babae sa lupa, mga ganda, attractive. Sinipingan nila. Paano nangyari sinipingan? Di ba ang mga anghel, espiritu? Mga kapatid, basta sinasabi ng Bible, kaya nagkaroon ng lahing higante. Kasi nag-crossbreed ang magkaiba. Galit na galit si Lord noon. Pinarusahan niyo yung mga anghel na yun. May lugar sila sa impyerno na matindi ang parusa doon. Matindi ang degree ng parusa. Galit si Lord kasi pinulyot ng mga anghel na naging diablo, mga demonyo, mga diablo. Sinira yung breed ng mga tao. Yung lahi na puro tao, hindi anghel. Tao, nilikha sa wangis ni Lord. Tao si Adan at si Eva. Sinira ng diablo ni Satanas ang lahi ng tao. Ang natagpuan lang na pure ang breeding. Tao lang talaga nung panahon ni Noah. Si Noah at ang pamilya niya, lahat ng mga tao noon, pati doon sa Jericho, nalahian ng mga diablo. Kaya nung unang panahon may mga higante. Pinapatunayan po yan ng archaeological findings. Mga buto, mga kalansay na napakahaba, mga bato na mukhang mesa na hindi kayang mesa. Sa maraming lugar, hindi dito sa Asia, sa atin, sa ibang mga bansa, merong kakaiba silang structure na sabi ng mga matatalinong tao, paano nagkaroon ng batong higante sa dalawang posting bato? And then, they discovered na totoo, noong unang panahon, marami pong lahi ng higante, mga anak ng demonyo. Kailangan ubusin yun ni Lord. Kailangan ipasunog yun. Kung hindi tayong mga hanggang ngayon, sasalin yun sa mga tao. Kahit yung mga bata doon, may demonyo na, pinanganak pa lang, may demonyo na, walang pag-asang maligtas. Talagang ubusan ng lahi ni Satanas. Tapos sasabihin ng mga Martianism na lumalabas ngayon sa internet, sinisiraan ang Diyos natin, malupit daw yung Diyos sa lumang tipan. Si Jesus daw mabuti. May iba pa raw sigurong Diyos si Jesus. May iba pa raw Ama si Jesus. Mga kapatid, yan ay mga kasinungalingan po ni Satanas. Kasi malapit nang bumalik si Lord. Kung madadaya ni Satanas ang mga tao, madami siyang madadala sa impyerno sa halip na ma-rapture. Malilito ang mga taong ayaw magbasa ng Bible. Dapat mahal natin ang Bible. Dapat magbasa tayo ng Bible. Dapat mag-pray tayo. Dapat magsimba tayo sa church na alam natin itinuturo ang katotohanan. Amen po.
So mabuti siya. God is always good. Our God is always good. At si Jesus po ay sumunod ng lubos sa Diyos Ama. Kaya tayo nakaupo dito ngayon at pinagpala kasi na-save tayo. Talagang ang diablo walang magawa kundi manirang puri. Slanderer po ang isang pangalan ni Satanas. Maninirang puri. Murderer. Tagapatay. Hindi lang tagapatay physically, tagapatay ng pangalang maganda ng iba. Naninira. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang maninirang puri. Trabaho yan ni Satanas. Sawayin mo ang chismoso. Sawayin mo ang chismosa. An open rebuke is better than secret love. Nakakatuwa po, pag tayo pinagpapasakop sa Diyos, maliligtas tayo sa lahat ng kadayaan ng diablo. Tayo magpapasakop sa Diyos sapagkat ang pagpapasakop ay simbolo ng humility. Nakakatakot ang taong walang pinagpapasakupan. Ang babae na ina-under niya ang asawa niyang lalaki, delikado ang kalagayan. Wala siyang proteksyon. Totoo po. Ang tatay na hindi nagpapasakop kay Jesus, kay Lord Jesus, at sa salita ng Diyos, delikado ang tatay na yan. Mahirap yan magtagumpay. Hindi po ako nagka-curse o nagne-negative. Sabi kasi ng Bible, Unang Korinto 11:3. Tingnan po natin. Ngunit, but I want you to know that the head of every man is Christ. Pag nakakita tayo ng isang nilalang na walang ulo, yan ay monster, halimaw yan, multo or whatever, impacto. Pero lahat ay may ulo dapat. Ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Tatay, brother, magsimba ka. Magsimba ka linggo-linggo. Magsimba ka every Thursday. Brother, may nobya ka na, mag-aasawa ka isang araw, ngayon pa lang magsimba ka na. Para kompleto ka, may ulo ka, may authority ka sa ibabaw ng buhay mo at takot sa iyo ang mga demonyo. May power ka sa mundong ito. Amen po? Kasi meron kang leader. Ang leader ng bawat lalaki ay si Kristo. The head of woman is man. Ang ulo ng bawat babae ay ang lalaking asawa niya, ang asawang lalaki. Amen? Kung dalaga ka, may nobyo ka, hindi pa kayo kasal, huwag muna kayo magsiping, kasalanan ng malaki yan sa Diyos. Sa impyerno pupunta ang mga single, nagsisiping, nagsisexual relationship, hindi naman kasal. Ang tawag dyan ay fornication, pakikiapid. Sa impyerno pupunta ang fornicators, nakakakilabot, nakakatakot, magpakasal muna. Kung dalaga ka, ang nakakasakop sa iyo ay ang tatay mo, hindi yung nobyo mo. Ang sundin mo, yung pangaral ng tatay at nanay mo. The head of woman is man. Kung ikaw ay may asawa, huwag kang palehans ng palehans kay pastor, papray ng blessing. Rebelde ka naman sa asawa mong lalaki. I'm sorry, you are bypassing the authority that God has instituted. Kung nagkataong ikaw ang born again, yung asawa mong lalaki hindi born again, wala ka pa rin karapatan na labanan ng asawa mo. Ipag-pray mo siya, mahalin mo siya upang makita niya si Kristo sa buhay mo. Para nasa ayos ang pamilya. Amen po? At ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Kahit po si Jesus ay may ulo. Wow! Kahit si Lord, hindi nagsarili. Meron nga, somewhere in the Bible it says, He did not, Philippians 2, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kapantay siya ng Diyos kasi Diyos si Jesus. Pero hindi niya sinabing, Father, please do not send me. Send one of the archangels, not me. Because I am like you. I'm God also. Hindi, sabi po niya, bababa po ako. Gagawin ko po ang kalooban mo. Kaya maganda po ang submission. Grabe yung tiniis ni Lord. Alam niya yung bilang Diyos. Alam niya yung sobra, walang indescribable na paghihirap. Alam niya yon. Pero, dahil sa power ng submission, biniyayaan siya ni Lord.
Hinalalayan siya, I know, ng Holy Spirit. Para matagalan niya yon dahil nakita niya yung mukha natin. Masasave sila. Grabe pala yung love ni Lord, ano? Grabe yung pag-ibig ng Diyos. Natalo yung takot niya. Perfect love casted out fear. Amen po? So, kung walang ayos, walang kaligtasan. Kung wala sa ayos, ang buhay ng mga tao. Genesis 1, 27-28. Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, sa sarili niyang wangis. Sa wangis ng Diyos, nilikha niya siya, him, si Adan. Lalaki at babae, nilikha sila niya. 28. Pinagpala sila ng Diyos. Yan ang unang kasal. Ang kasal ay itinatag sa paraiso. At sinabi sa kanila, magpakarami kayo, magi kayong mabunga. Punuin ninyo ang mundo at ito ay supilin. Pag sinabi pong supilin, ang pagsupil po, ibig sabihin, have dominion. Maghari ka. Yan ang ibig sabihin. Ikaw ang boss. Amen po? Fill the earth and subdue it. Have dominion. Kayo ang maghari sa mga isda sa karagatan, sa mga ibon sa impapawid, sa lahat ng buhay na nilalang na gumagapang sa lupa. Simula pa lang, binigyan na ni Lord ng kaayusan ang nilikha niya. Meron pala siyang binigay na authority sa mga tao. Deuteronomy, mamaya pa yon. Sa Joshua po, Joshua 10, 12-14. Ito ang isang tao na hindi natakot gamitin ang otoridad niya bilang tao. Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, araw, tumigil ka dyan sa tapat ng Gibeon, ikaw buwan, diyan ka lang sa tapat ng lambak ng Ajalon, diyan lang kayo. Grabe ang kapangyarihan ng tao. May isang taong nag-dare. So, pwede pala tayo mag-dare, pag may nararamdaman tayo. Puso, umayos ka. Sabi ng espiritu mo, huwag kang pakayabang, may kasalanan ka. O di magkumpisal ka agad, Ama, talaga pong, sabi kasi sa Bible, pagpapunta ka na sa parusahan, makipagkasundo ka sa kaaway, agree with your enemy, para hindi ka bumagsak sa kulungan, magmumulta ka pa. Agree with the enemy that you are guilty. Pag sinabi ng demonyo, ang yabang mong mag-claim ng healing, di ba nagchismis ka kahapon? O hindi mo pinapatawad yung hipag mo o yung bayaw mo? Yung cell leader mo, galit ka pa hanggang ngayon, tapos nag-claim ka ng healing. Ganyan po ang demonyo. Kaya nga legalist siya. Siya ay legalist. Haharapan ka niya ng batas na nalabag mo. Araw-gabi, ito ang nasuway mo, ito. So mag-agree ka. Oo, nagkamali nga ako. Ama, patawarin mo po ako. Binebless ko yung kapatiran na kinurse ko, chinismis ko, sinalitaan ko ng masama. Binebless ko siya, patawarin mo ako, Lord. Kung mahal mo ako, mahal mo rin siya. Nilikha siya sa wangis mo, kapatid ko siya. Sabi mo, wag mag-away ang magkakapatid, Lord. I'm sorry, please forgive me. Kala mo naman ako perfect. Hindi rin ako perfect, Lord. Thank you for the blood of Jesus. It will not take you 2 minutes to confess. And then, you have your assurance na nilinis ka ni Lord, nagpakumbaba ka. Sinunod mo ang formula ng peace ni Lord. Tapos sabihin mo sa sakit, ikaw, lumayas ka sa katawan ko. Sakit! Wala kang karapatan. Sabi ng Bible, ang katawan ko ay pag-aari ng Diyos. Tirahan ng Espiritu Santo. Totoo yun. Holy Spirit, salamat po. You abide with me forever. Pakiayos po ang puso ko. Nire-reject ko ang sakit sa puso. Halimbawa lang po. Nire-reject ko ang pigsa. Nire-reject ko ang pilay, ang tinik. Nire-reject ko. Walang karapatan sa pangalan ni Jesus. Pinupuri kita, Lord. Napakaliit na bagay nito. Kumpara sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord. Thank you. I receive my healing. Then you are taking authority. Para mong sinasabi, araw, diyan ka lang, buwan, diyan ka, hanggang hindi ko na pupuksa
ang aking mga kaaway. Diyan lang kayo. Yun po ang power ng tao. Amen po na binigay ni Lord. Have dominion. Alam niyo po si Lord, hindi pa dalwa-dalawang isip. Pag binigyan kanya ng authority, hindi siya nagbibiro. Gamitin mo yung authority mo. Pag may gumapang sa ipis bigla, huwag kang tumalon sa ibabaw ng sofa. Ipis lang yan, ipis. Kumuha ka ng jari or whatever you can find. Hampasin mo. Amen. Duwagin mo. Kumuha ka ng tsinelas. Habulin mo. Sabihin mo, ikaw, demonyo, simbolo ka ng marumi sa bahay ko. Lumayas ka, daga. Ayaw ko sa inyo, langaw. Imagine kung langaw lang, wala kang authority patayin, hinahayaan mo. Ilabas mo ang basura. Sabihin mo, basura, hindi ka magtatagal dito. Tatalian kita, ilalabas kita, hindi kita ihulog sa kanal. Ayaw ko ng baha. Magkaroon ka ng authority ng katuwiran sa buhay mo, sa bibig mo, sa kamay mo, magsipag ka. Kasi ang sabi ni Lord, gusto ko kayong maghari. Hindi ba sabi ni Lord, lupigin ninyo, pagharian ninyo lahat ng nilalang. Tayo binigyan ni Lord ng authority, gamitin natin, lalo na sa sakit. Pag ayaw mo pang, sabi sa probinsya, matigok, ayaw mo pang mamatay, hindi papayag si Lord, ayaw mo eh. Amen? Lord, do you know what is the verse? Okay, taas ang kamay, ang alam yung verse na yun. Nasa Bible yun. Hindi ako mamamatay, ako'y mabubuhay. Okay. Psalm 118, verse 17 or 117, verse 18. Psalm 118, verse 17. Hindi ako mamamatay, but mabubuhay, but live and declare the works of the Lord. O, walang excuse. Walang excuse. Ano po? Huwag mo ipanakaw sa demonyo yan. Sabihin mo yan. Pag sakit, sabi ng Bible, tingnan ninyo, sigurado, binigyan ko kayo ng power, ng kapangyarihan. Laban. Ano nga yun? Behold, I give you power over serpents. Luke 10:19. Behold, I give you power over serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Binigyan po tayo ni Lord ng authority. Yung serpent and scorpions, sumisimbolo yan sa diablo, sa sakit, sa mga problema, sa lahat ng klaseng masama, sa lahat ng kapangyarihan ni Satanas. Binigyan tayo ng kapangyarihan na magtagumpay at hindi ilampaso. Hindi pwedeng iiyak-iyak ang mga anak ng Diyos kung alam mo ang Word of God. Huwag kang umiyak, tumawa ka. Humalakha ka. Hindi ako takot dito sa problemang ito. Lord, I praise you, I worship you, I humble myself before you. Ipapasakop ako sa iyo, Lord. Pag ako'y may ulo, talaga may ulo ka. Si Lord ang ulo mo bilang Kristiyano. Huwag mo awayin yung ulo mo sa bahay. Ang ulo mo sa bahay, Mrs., ay si Mister. Hindi nakikinig si Lord sa marumi ang puso, sa rebelde. Amen? Magkasundo muna ang mag-asawa, magpatawaran. At hindi pakikinggan ni Lord ang prayer ng may maruming puso. Psalm 66:18. Kung nag-iingat ako ng kasamaan o kasalanan sa puso ko, hindi ako patatawarin, hindi ako pakikinggan ng Panginoon. Me. I believe sa King James Version may salitang me. The Lord will not hear me. Oh, see? Ang hilig talaga nilang magtaba sa Word of God. Bumili rin po kayo ng King James, ha? Wag lang NIV. If I regard, kung may iniingat-ingatan ako, regard, nakasamaan sa aking puso, hindi ako pakikinggan ng Panginoon. Hindi niya babaguhin yan, kondisyon niya yan eh. Kaya mahalin ang asawa, igalang, wag saktan, wag insultuhin, Mrs., wag ding insultuhin ang mister, bumawi sa lahat ng kayabangan. Mrs., usually mayabang tayo sa mga asawang lalaki. Magsisi tayo. Sabi ng Bible, kaya nyo silang dalhin sa church ng walang debate at walang talak. It's in the Bible.
Wives, you can win them without words. WWW. You can win your husbands. Walang talak, walang naging. Kay Lord ka umiyak, kay Lord ka mag-pray. Pero mahalin, dahil kayang-kaya mo sila. Kaya ng anointing ng mga kababaihan na madala ang asawa nilang lalaki. Sister, before 2024 ends, you can bring your husband. Lahat ng mga misis dito, ini-encourage ko. Bago matapos itong taon na ito, kaya niyong dahilin ang mga mister ninyo na parang maamong tupa. Meron pang ikapo sa bulsa. Wow, parang tula. Amen. Amen. Kaya walang imposible kay Lord. Yung apo ko, yun ang kabisado niyang Word of God. Mark 9:23. If you can believe, all things are possible to him who believes. At gusto niya may karugtong, in him. Kompleto talaga. Amen. Kailangan tayo ay marunong magpasakop. Sino nga pong ulo ng lalaki? Si Kristo. Pag ang lalaki ay pala-absent sa church at saka hindi nag-iikapo, hindi kompleto ang authority niya, ang kapangyarihan niya. Hindi kompleto ang tagumpay ng pamilya niya. Maaari makasingit ang mga masasama, ang mga negatibo, sakit, problema. Kasi wala siyang proteksyon. Ang ulo po, proteksyon. Ang ulo. Nandiyan yung utak, nandiyan ang mata, nandiyan ang tainga, nandiyan ang ilong, nandiyan ang bibig. Sa ulo. It's the center. The brain is the center of the nervous system. Yan ang manager ng buhay physical mo at ng iba pang bahagi ng buhay mo. At kaninong isip ang isip mo? You have the mind of Jesus Christ. So ang mga mister dapat magsimba lagi. Hindi pipilitin pa ni Mrs. Sige naman. No, huwag mong hayaang suyuin ka pa ni Mrs. Dapat ikaw ang leader. Brother. Ang laki ng blessing na naghihintay sa iyo. Amen. So mga kapatid, lahat ng pinuno ay dapat igalang. Romans 13, 1-7. Ang bawat kaluluwa ay magpasakop sa nakatataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihang hindi galing sa Diyos. Ang mga kapangyarihang nakatalaga ay itinalaga ng Diyos. Amen po. Kahit yung presidente, kahit sabihin natin, hindi honest ang eleksyon, dapat ang nanalo isa. Itigil na natin, hindi na natin mababawa yung eleksyon. Common sense, may nangyari dyan na ang bilis eh. Pero bakit hihimay-himayin mo yung karumihan ng iba? Ipasa Diyos mo. Kung nakaupo na sa kapangyarihan, siya pa rin ang nandun. Sabi ng Bible, the powers that be are ordained of God. Ang ibig sabihin po ng that be, yung nakaupo, nakaluklok ngayon. That be, present tense. Number 2, whosoever therefore resisteth the power, resist the ordinance of God. They that resist shall receive to themselves damnation. Pag minura halimbawa ang pulis, ang mayor, ang gobernador, ang senador, ang presidente, masusumpa sila. Sabi po, damnation, pag niresist mo, pag nilabanan mo, ang power, yung kapangyarihan ng mga nasa posisyon, nire-resist nila ang utos ng Diyos. Alam niyo po, nung unang panahon sa Israel, pag may itatalagang hari, sabi ng Bible, itong bagong talagang hari, ikaw, hari, kukopyahin mo yung batas ng Lord, araw-araw mo yung babasahin. Kung gusto pala nating maghari, kasi tayo ginawang mga hari at pari ni Lord. Amen? Amen? Dapat, kabisado natin yung konstitusyon. Kinokopya natin sa devotional notebook, yung mga verses na nag-strike sa atin. Sister Cora, kukopyahin pa, may Bible na ako. Kopyahin mo. Kasi sasabihin ng Holy Spirit, ay seryoso siya. Tinetreasure niya na parang diamante o ginto yung salita ng Diyos. Buong pagmamahal niyang sinusulat sa devotion notebook niya. Sabi kasi sa Deuteronomy 17:14-20,
6 verses. Pag dumating kayo sa lupain na binibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang ito'y sakupin, at kapag nakatira na kayo doon at sinabi ninyo, gusto ko magkaroon ng hari, gusto namin ng hari katulad ng ibang bansa. Ano po ang sabi? Verse 15. Sabi niya, huwag kayong magtatayo ng thou shalt in any way set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose. So, nagkulang siguro ang mga tao sa prayer, kaya yung ayaw natin, halimbawa, yun ang na-elect, yun ang nakaupo. Pero marami rin sigurong gusto yun. But, sabi ni Lord, huwag kayong kumuha ng dayuhan, yung sarili ninyong kababayan o kapatiran, brethren. Thou may not set a stranger over thee, which is not thy brother. Sa Israel po yan. Next verse. But huwag siyang magpapayaman, mga kabayo. Amen? Don't multiply horses. Kasi ang horses ay simbolo ng lakas at puwersa. Huwag na kayong babalik doon sa Egypt, sabi ni Lord. Next. Next po. Huwag kayong magpaparami ng asawa. Okay, pag may asawa na, huwag nang tatarang-tarang ang mga women. Mag-ingat po ang ugali ng mga kababaihan. Maging mainhin, may galang sa sarili, at may galang sa kapwa babae. Huwag magpa-charming sa asawa ng may asawa. Born again ka. Kasi pag madaming asawa, ang hari, ang puso niya ay masihikayat, masiseduce. Huwag din siyang magpapasasa o magtipo ng maraming ginto at pilak. Bawal magpayaman ang mga pinuno. Kasi may power ang kayamanan. Pag prenosper ka ni Lord, purihin ang Diyos. Mag-ikapo ka, maghandog ka, tumulong ka sa nangangailangan para ang puso mo ay hindi mabiktima ng kasakiman. Verse 18. Ang mangyayari kapag nakaupo na siya sa trono ng kanyang kaharian, kukopyas siya para sa sarili niya ng batas. Batas ng aklat ni Lord na iniingatan ng mga saserdote, mga Levita. Amen po, 19. Yung next verse. It shall be with him, he shall read them therein all the days of his life. O yung mga pari, yung mga hari pala, mga presidente. Tayo mismo, mga hari at saserdote. Sabi ng Revelation 1:6, ginawa tayo ni Jesus na mga hari at saserdote. Dapat pala, nagbabasa tayo ng Bible araw-araw upang matuto tayong matakot sa Diyos. At maingatan, matupad natin ang lahat, all the words of this law and these statutes to do them. Parang Joshua 1:8. Diyan ka magkakaroon ng power. Kasi imagine yung hari, yung presidente, very powerful yun, mga kapatid. Amen po? Kaya pala sabi ni Lord Jesus sa book of Hebrews, thy law is within my heart. Behold, kausap niya ang Diyos Ama, behold, I come to do thy will, O God. Your law is within my heart. Iningatan ni Lord, bata pa po, pinapabasa na ng Bible ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Hindi pinapa-Facebook, hindi pinapalaro. Oy, Sister Cora, walang internet noon. Mga kapatid, ang nangyayari ngayon, hindi na mamalayan ng mga magulang, batang-bata pa, hinahayaan nilang matuto ng idolatry ang mga musmus. Can you imagine kung pagising ng bata, ang gusto niya ay maglaro ng game sa cellphone? That is idolatry. Kung kailan matindi ang halibas, kung daming ginagano ng demonyo ng sanlibutan para ang mga tao sa mundo ay malito, para magayuma sa worldliness, sa mga turo ng diablo, ng demonyo, para magayuma sa ganda, sa sarap ng buhay. So, knowledge in the natural. Hindi alam ng mga magulang, that is the devil trying to capture the minds and the hearts of the children away from Jesus. Dapat nga yung bata ang unang turuan ng devotion. Kasi tayo, may isip na po tayo. Pag hindi ka nag-devotion, may Holy Spirit na magko-convict sa'yo.
At may common sense ka. Alam mo, pag tumagilid ang buhay espiritual mo, kasama ang pamilya mo sa maaring hindi maaari. What you sow, you reap, sabi ng Bible. Pero ang batang walang kalaban-laban sa demonyo, walang muwang, hahayaan mo, ito-tolerate mo na doon na-attract, yun ang saya niya, yun ang pleasure niya, tumitigil ang iyak niya at pagwawala at masamang ugali pag may hawak na siya. That is idolatry. Mga kapatid, gumising po tayo. Mga nanay, mami, daddy. Word. Ano pala, Sister Cora, mag-meeting po tayo ha. Because Sunday school cannot cover everything. We only have 45 minutes. Magkaroon tayo sa August po ng women's meeting. At kayong mga nanay, kung gusto nyong kompleto po ang roll call ng pamilya nyo sa heaven, pag-rapture. Mga nanay, dumalo kayo sa prayer and fasting. Dumalo kayo sa prayer pag Friday. Pag prayer and fasting, ma-excited kayo. Si Joshua po, no, yung anak ko, prayer and fasting po, dadalhin ko siya sa church, mga 4 years old, 3 years old. Ang baon lang niya, biskwit, tsaka zesto. Nagpa-fasting din, partial fasting. Hindi ko naisip na lutuan ng nilagang saging man lang, medyo may timbang. Biskwit lang, walang pakialam. Walang pakialam si Mama Sally. Biskwit, Diyos, tayo na. Tayo na. Nasanay na rin mag-fasting kahit maliit. Wala reklamo po ang bata. Hindi, Mama, lollipop, Jollibee. Wala po. Tahimik lang siya. Pag-pray namin ni Pastor, nakaupo lang siya doon. Kasi po, ang godliness sinisimulan sa murang edad. Na may panlasa sila kay Lord. Pag si Jesus is special. Pag si Jesus, sasapatusan ako ni Mama. Pupunta kami, may baon kaming biskwit. Pupunta sa church. Bata pa po, sinasanay ang panlasa. Kaya sabi nung mga, naisa akong pastor ang kilala, yung mga anak niya, mayaman sila, madaming pambili. Ang mga anak niya, marunong mga apo niya, marunong kumain ng alugbati, talbos kamote, marunong kumain ng labong, marunong kumain ng mga gulay sa probinsya. Kasi bata pa, 7 months, 8 months, 9 months, pinapatikim ng dinurog na gulay. Kaya kung gusto mo matibay ang baga ng anak mo, matibay ang buto, sanayin mo sa gulay, sa gatas, hindi sa puro juice. At kung ano-ano kasi, higit sa lahat, salita ng Lord. Dapat may baby Bible na siya. Yung may isipin niya, may Bible din ako. Sabi nung apo ko, I don't know yet how to pray in tongues. You can pray in Tagalog, in English also. Kasi gusto niyang gayahin yung daddy at mami yan, nagpe-pray in tongues. Nakakadalo siya sa prayer and fasting, nagtatangs. Yun po, ganun ang paghubog sa bata. Dalahin mo na sa church. Pag nag-devotion sa pamilya, hawakan mo ang kamay kahit di siya marunong mag-pray. I-expose sa buhay na makadiyos. I-expose sa presensya ni Lord. Huwag i-expose sa idolatry. Huwag bigyan ng suhol. May mga magulang na mas powerful ang anak. Kailangan pang suhulan yung bata para tumigil sa pag-iyak, para sumunod at tumigil sa pagre-rebelde. Mga kapatid, mga kapwa magulang, mga kapwa lolo-lola, sabi po ng Bible, nilikha tayo ni Lord, nakawangis niya. Sabi ni Lord, so pili ninyo ang mundo. Magkaroon kayo ng kapangyarihan sa lahat ng gumagapang. Dati gumagapang lang yung baby mo, ngayon nakatayo na, ikaw na ang gustong pagapangin. Pag walang hamburger or cellphone, hindi titigil. God doesn't like that. God wants us to read this day and night para tayo po'y may kapangyarihan. Yung binigay niya, original na kapangyarihan, at tayo po'y under the authority of the Lord Jesus, of the Holy Spirit, of the servants of God, na hindi naman tayo niloloko, gusto tayong akayin sa tamang landas ng buhay Kristiyano. Mga anak sa magulang, magpasakop, gumalang, sumunod. Pag sinabi ni tatay, anak, wag ka mo nang masanay ng make-up, ha? Kasi 16 years old ka pa lang, napakapino ng kutis na yan, hindi yan sinisira ng chemical ng mga make-up.
Ang ganda ng labi, kulay rosas. Pag nilipstikan mo yan, ang lilipstikan, ang bata mo pa, mamumutla na yan pag 20 years old mo, wala nang, hayaan mo na sila, pastora, mag-lipstick. At siya ay mga senior citizen na dapat medyo attractive kay pastor. Pero pag bata, 14 years old, 15, huwag mag-lipstick. Mga dalaga, dapat mag-lipstick. 18 ka na, 19, 20, okay, magpa-beauty. Amen po? Amen! Lahat po dapat magpasakop tayo sa authority over us, sabi ni Lord. At pag tayo po ay nagpapasakop sa authority, galing naman kay Lord. Lalo't higit dito, He exalted His word above all His name, mapapabuti po ang ating buhay. Bumagyo o bumaha, hindi ka matataranta. You can rejoice and call on the Lord your God. Let us all pray. Father God, we give you praise for the authority of your word. Sabi mo, Lord, sabi ng sundalo sa Matthew 8:9, I am a man under authority. Tulungan mo kami, Lord, na magpasakop sa kapangyarihan na ikaw ang nagtalaga para mapabuti ang buhay namin at kami mga taong makapangyarihan din sapagkat kami ay nagpapasakop sa kapangyarihang itinalaga mo. Pinagsisisihan namin ang walang ingat na salita, madaling mamintas sa leader, madaling manira, madaling magreklamo, patawarin mo po kami. Nagsisisi kami, isinusuko ito sa iyong banal na paanan. Inihingi ng tawad ng banal na dugo ni Jesus. Ang maglinis sa aming mga konsyensya, sa aming bibig at puso. Tulungan mo ang mga mister na mahalin ang asawa. Tulungan mo ang mga asawang babae na igalang at paglingkuran. Suportahan, encourage ang mga mister. Tulungan mo po ang mga kabataan na gumalang sa tatay, sa nanay, sa pastor, sa cell leader, makinig sa mga tinuturo. At higit lahat, kaming lahat ay magpasakop sa iyong banal na salita. Thank you, Lord. Sa iyo po ang papuri namin, pasasalamat. Sa tanging pangalan po ni Lord Jesus, kasama ang Blessed Holy Spirit, lahat po ay magsabi ng maligaya at totoo, sincere na amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.